Sir Benjo. Welcome back. Yes, Ma'am Karen, magandang hapon po. I hope okay na yung signal natin. Oo nga, ang daming Opo. challenges, ano? Sumabay pa yung signal. Opo, Thank you, Sir naulan Benjo. kasi dito ngayon sa QC. Kaya Oh siguro my. ganyan. Sige po. Thank you, Sir Benjo. Malinaw na po, naririnig na po namin kayo ng mabuti. Siguro, Sir, hintayin lang po, hingiin lang po namin ang paghahanda po ng ating mga guro para po sa darating na school year. At trimester na po tayo, tama po ba? Ano ba yung mga adjustments na aasahan po natin? Wala, una po, linawin ko lang na officially hindi natin tinatawag na trimester po ito. No? Pagpusang tawag po sa atin dito sa DepEd ay 3 grading period system. Oh, O 3 grading system. No? Okay. So parang four quarters tinanggal lang yung isa. Parang ganun po. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sakto po. No? Opo. Parang dati, apat na sets, apat na grading periods yan. Yes Tatlo po. lang. Parang gayon po. No? Yes, of course, no, very challenging ito dahil first time ito eh. Tapos considering na hindi pa siya pumapasok na I would say, no, sa sistema, no, nung teacher natin. Alam mo yung emotional Yes, oo. preparation, especially, no, ay medyo andun pa. Marami pa siyang tanong, no, hindi pa confident na enough yung ating teachers, no. So yun po yung aming pagtingin, yan po yung aming assessment po dyan, of course, no, or perhaps the DepEd would disagree, no, pero yun po yung tingin namin ho dito kasi ang binigay lang naman po sa amin ay isang online, or orientation po, no, online, which actually hindi nga interactive, parang nanonood lang kami ng video, no, from the Department of Education. Yun lang po, no. Challenging, no, kasi hanggang ngayon wala pa naman tayong mga hawak na mga materials, po, no. So yung materials lamang po natin ngayon, ayun lang yung tawag namin diyan, Ma'am Karen, sa education, yung budget of work, no. Ito yung mga trabaho na nahahatiin mo doon sa tatlong grading period. I mean, yung mga learning competencies, no, yung mga dapat matutunan ng mga bata, no, every week, no, yan po. Yan pa lamang po yung meron kami. Wala. Okay. So, medyo nakakalungkot naman marinig from your end, Sir Benjo, na ganito po pala yung inyong sentimiento na mga guro, na meron kayong mga pagdududa, hindi po kayo ganun ka-confident dito sa tinatawag natin na 3 grading periods, ano? So, ano po ba yung nai-voice out niyo po ba ito? Sabi niyo yung orientation parang one way siya, walang parang discussion na nangyari. Nagkaroon po ba, did you kumbaga request for maybe a consultation beforehand, another meeting after the orientation? Meron po bang ganon? Well, kami po, no, on our part sa TDC, consultation, no, hinggil po dito sapagkat nakikita lang namin, nagulat lang kami, no, na lumabas na sa mga pahayagan, na kami ay na magkakaroon na tayo ng trimester pa nga yung una, no, kaya pinarify ko ngayon, dahil hindi na trimester ang tawag natin, po. Nagulat kami kasi for such a kumbaga change, no, dito po sa ating system, para i-declare lamang siya sa media, no, sa media lang namin malalaman, parang napakahirap yata, no. So we asked, no, actually, no, sa DepEd, no, for an orientation regarding this. At pinayagan naman kami, no. Binigyan naman po kami ng oras, no, nung ating ilang mga DepEd central officials, no, to voice, of course, no, our concerns, no, to raise questions, no. But then syempre, ang sabi namin, ang aming recommendation right after that, at nakita naman namin po, no, in all fairness sa Department of Education, nakita naman namin yung kanyang intent, no, yung kanyang intention ay maayos naman, no, na matiyak na yung pagtuturo o yung last days ay ma-maximize natin, po, no. So pero ang sabi namin, baka naman hindi pa tayo hinog, no, na gawin natin ito ngayong pagpasok ng June. Considering, no, Ma'am Karen, kasi June 8 na po ang simula. Lapit na. Yes, that's more than a week.
Opo, opo. para doon sa pasukan. So, Mm. humihilig kami sa DepEd, no? Kung pwede naman po, ano muna natin, i-halt muna natin po ito, no? Mag-usap lang po muna tayo, no? Resolve po muna natin yung mga issues, no? So, walang cost naman yan sa DepEd dahil wala pa namang ginawa, no? Sa paghahanda po nito. Mm. Ano naman, di naman magugulat. Tsaka alam mo, Ma'am Karen, last na, no? Kami ay teacher, no? So, tatanungin kami ng mga magulang, ano pong mangyayari, ganito po, at paano po ito, di ba? Kung hindi namin masasagot yan, ako nakakahiya naman kami, no? Kami yung frontline opo. implementors, no? Pero hindi namin na kaya, no? Na sa ngayon, ano po, na ma-articulate no, yung Opo. kabuuan ng programa. Ano po Sir Benjo yung mga usual na tanong ng mga magulang sa inyo tungkol dito sa bagong school calendar? Well, siyempre, yung una, yung grading system, no? Magbabago din po kasi, no? Yung Opo. grading system po natin, ano? Kabilang din po dyan, ano yung i-cover, no? ng mga lessons, no? Ganyan din po, no? Yung paano po, no? Yung medyo mahaba daw kasi, no? Sabi ng ilang mga magulang na nakakausap namin, mahaba, di ba? Pinuhin mo, yung isang term natin ngayon, di ba, ay unlike before, no, na 2.5 months, no? Ngayon, more than 3 months, no? May mga ganyan po. No? So, may mga ganun po, no? At syempre, ang tatanong sa amin dyan, paano, no? Ano yung itsura nito, no? Kapag dating na doon sa actual, no? Na pasukan na hindi pa namin po, hindi pa rin naman na yun din yung mga tinatanong din namin the same questions, no? That we ask the Department of Education, no? Our DepEd management, no? Are questions of course that the parents, no, are asking from us, no? Hindi namin masasagot, no, sa kasalukuyan po. Okay. Yung question po tungkol sa yung kumbaga yung haba nung sabihin na natin yung school year kasi marami sigurong magsasabi o baka on the part of yung kung sino man po ang nagpupush po ng 3 grading period na system is parang sa kolehiyo, di ba po, pag naka-trimester mas mabilis, kumbaga mas mako-cover nyo agad yung mga lessons, so makaka-graduate, quote unquote. Makaka-graduate po kayo ng mas maaga compared dun sa dalawa lang po, kumbaga lang po, semester lang po, dalawang hati sa isang school year. Ganito rin po ba ang idea nung mga magulang na mas bibilis po, mas maaga makakatapos ang mga bata, or ano po bang purpose? Kasi meron din po ako nabasa, Sir Benjo, it's more for the teachers din naman, magkakaroon po kayo ng mas maraming araw to, to go on vacation, magpahinga, mag-recuperate, kung ano man po ang mga kailangan po, mag-reset. Tama po ba yun, Sir Benjo? Una po doon sa binanggit ninyo, no, yung pre semesters, talagang iba po siya sa konsepto nung 3 semesters sa kolehiyo, di ba? Kasi Opo. sa kolehiyo, yung 3 semesters po natin, ano, lumalabas, walang bakasyon dyan. Opo. Yung load round po yan. Diretso. Hindi po gano'n, ano po. Sa atin, ganun pa rin, ano, 10 months pa rin, ano, from June to March pa rin yung magiging pasok. No? Dangan nga lamang, no, kung dati ay 4 na ulit, no, na magbibigay ng periodical test, no? Ngayon 3 na lamang. Kung dati 4 na ulit magbibigay ng report card, no, yung teacher or quarterly assessment na tinatawag po natin, and then report cards, ngayon 3 na lamang. Di mas po yan. Kaya hindi po siya makaka-apekto. Hindi po siya makaka-apekto sa haba o iksi Same ng pa rin. pag-aaral po. Pero Sir Benjo, kung ganun, ibig sabihin, mas magaan po yung trabaho ng teacher kasi 3 beses lang po ang papa-exam, 3 beses lang po kayong mag-grade. Tama po ba? Yeah, that's one thing that we appreciate, no. Tama po kayo diyan, no. Sinabi rin naman namin sa DepEd diyan, di naman kami naghahanap lamang po nung negative, no. Nakita namin po ito. 'Di ba kasi kung dati 4 na ulit kang magpe-prepare ng grade, everything, no. Ngayon 3 na lamang, no. At 3 ulit na lamang, no. Kami, no, i-require na gumawa ng grades, 'di ba? Yung binanggit ninyo rin, ano, meron po rin dito sa system po na ito, meron tayong tinatawag na term break. Hindi mag-overlap yung paggawa namin ng grades, no, doon sa
doon sa pagtuturo, di ba? Yan yung nangyayari ngayon, no? Imagine ngayon na Ma'am Karen, bigyan kita ng halimbawa, di ba? Halimbawa, no, nagkaroon kami nagkaroon ng periodical test yung ating mga bata, no? Friday normally yan, no? And then sa Monday may pasok na kami. Ibig sabihin yung periodical test po na yan yung huling component, no? Yung aming grade na ibibigay sa mga bata. Ibig sabihin pag pumasok na yung score niya sa periodical test, gagawa na kami ng grade niyan. Hindi naman madali gumawa ng grade, no? So ibig sabihin yung weekend namin, gagawin. Yan yung tatapusin namin yan. Dahil pagpasok wala namin ng weekend. kinalumisan, kinalumisan, meron na kami turo kaagad, di ba? So, and normally din, ano, at alam naman ito ng lahat, no? Nako-consume, no, doon sa kasi hindi naman pwedeng mag-grade ka lang, eh. I-check mo pa yan, no? Baka may mali ka, baka patawagin mo uli yung mga bata, di ba? Ako, ganun ang ginagawa ko, no? Bago ko i-finalize yung grade, no? Tinatawag ko uli isa-isa yung mga bata, di ba? Baka ito ay consistent na honor, bakit bumagsak sa akin o bakit na nagkaroon ng napakalaking pagbaba ng grade. Baka ako nagkamali. So may mga ganun po, no, na ginagawa po yung ating mga teacher. And that's one thing rin, no, na ina-appreciate namin. No? Pero ayun nga, no, sabi nga po natin, no, yung mga ganitong bagay, di ba? Baka nga po, no, ma-overshadow, no, yung intention, no, and of course yung mga positive, no, na pwede nating makuha dito sa system ay ma-overshadow nung worries, no? At nung mga yun nga po, no, yung hindi pagtanggap, no, ng stakeholders natin, even our teachers, no? So kaya sabi namin sa DepEd, dapat gawin nating confident yung lahat, no, yung lalo na yung mga teacher natin, kasi kung hindi confident ang teacher, sayang. Yun po naman yung sinasabi namin. But then, sige, sabihin ko na, no, Miss Karen, kung talagang itutuloy ito, we could always adjust naman, no? Yung problema nga namin dito, no? Kasi yung mga teacher, yung kapait kasi ng mga teacher sa Pilipinas, no? Resilient, no? Mahusay, di ba? Kaya nga ito, di ba? Walang consultation ito na naganap, no? Biglang sinabi na lang kagad sa media, di ba? So, lagi naman kami nakakagapay. Pero sana hindi ganoon, no? Sana hindi ganoon, no? It's not actually ideal, of course, no? But then sabi nga namin, kung talagang itutuloy, wala naman kami magagawa to comply, of course. Yes. Pero Sir Benjo, ay hindi naman na po natin mapipigilan yung pasukan. June 8 po na sabi niyo, less than 2 weeks na lang po, ano ba yung paghahanda ninyo, matuloy man o hindi itong tinatawag natin na 3 quarter tama ba, 3 grading period, matuloy man po ito o hindi, sa inyo pong panig, ano po ang ginagawa ninyo para maging maayos po ang pasok ng ating mga estudyante sa June 8? Well, right now po, tuloy-tuloy yung mga orientation na isinasagawa din naman ng DepEd, no? Kami naman po, na what part naman sa TVC, no? Ay tumutulong din naman kami, we raise concerns, no? Kasi hindi pa pwede naman, ano, na lahat tayo sabihin na okay to, maganda to, gawin na natin to, di ba? Importante, no, na may mag-raise tayo ng mga issues and concerns, no, for the DepEd to address, no? At sa nakikita naman namin po, no, again, ano, yung Department of Education naman natin ay nakikinig naman sa akin. Kanina actually, no, Ma'am Karen, meron tayong hearing, no, sa SUAR, no, sa Basic Education Committee, no. Tayo ay isa sa mga resource persons, no, at ito naman ay na-raise din naman natin. Sumagot din naman yung ating Department of Education, of course, no. Hindi naman sila nagko-commit syempre, no, na ito ay i-consider, no, yung suspension or yung tutuhal, the implementation, of course, wala namang ganun. At then, no, sabi nga namin, sige lang, no, tingnan natin, no, at hindi naman final pa, no, lahat, no. It's not over until it's over. So, yes. We're waiting pa din naman, ano, doon sa maaring mga adjustments na gagawin ng DepEd. For us, again, no, kailangan natin ng substantial, no, na piloting. Okay, basta ang mga guro, ano man ang mangyari,
tuloy pa rin ang pasukan, kayo po ay naghahanda pa rin. Pero hopefully nga po ay mabigyan rin po ng mga kaukulang kasagutan yung mga agam-agam yung mga guro at ng Yes, mga magulang. Ayan po. So siguro po kung Yes, meron po kayong mensahe sa mga kapwa nyo guro, sa mga magulang po ng mga estudyante ninyo at sa mga nanonood at nakikinig po sa ating programa, Sir Benjo, go ahead. Hindi, siguro sa mga magulang natin at sa mga mag-aaral, hindi nila masyadong poproblemahin to eh. Dahil papasok naman yung mga bata, no? Paniliwanag din naman ng mga teacher yan, no? Pagpasok ng mga bata, no? Mas doon pa nga, no, sa ating mga kapatid, no, na guro, no, na alam naman namin po na naghihintay din. No? And ginagawa naman po natin lahat, no, sa panig po namin sa TDC, no, sa organization. Of course, ginagawa naman namin yung lahat, no, to engage the Department of Education. At ang paniwala namin, lahat naman ay maaaring makuha, no, dun sa maayos na mga pag-uusap at bukas na mga talakayan. At yan po, we subscribe to that principle po always. As I have mentioned, ang DepEd naman po ngayon ay nakikinig naman at yun naman po yung aming chine-cherish po. Okay. Bait-bait talaga ni Sir Benjo. Thank you, Sir Benjo. Maraming salamat po at pasensya na po kung kayo ay naabala namin ngayon na biglaan po, pero salamat po kasi biglang, pasukan na nga pala sa June. Kailangan makausap natin ang ating mga guro kung kumusta na sila. Thank you, Sir Benjo. At mukhang ang malakas na ulan sa Quezon City ay umabot na rin dito sa Pasay. Naririnig ko na po yung yung ulan sa kidlat. Ingat po kayo, Sir Benjo. Yes, ma'am. Maraming salamat po sa opportunity. Thank you po.